morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lulod ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko. Sa lahat ng dako aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus.
kadakilaan mo'y ipapamalita ko. Sa lahat ng dako, aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking kalasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo'y ipapamalita ko. Sa lahat ng dako, aking sasabihin, ikaw ang dakila. Sa bawat sandali ng aking buhay, hindi ako titigil na magpuri kay Jesus. Kadakilaan mo, ipapamalita ko. Sa lahat ng dako, aking sasabihin, ikaw ang dakila. Papupurihan ka magpakailanman. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat araw, bawat oras sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Bawat galaw, bawat hakbang sa buhay ko, salita mo, Jesus, ang aking aasahan. Ikaw ang aasahan. Bawat oras, bawat araw sa piling mo, galak ang hatid sa puso ko, pagkat ikaw ang lahat sa buhay ko. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Galak ang hatid palagi sa atin, araw-araw ng salita ng Diyos. Kamusta po kayo, mga kapatid, sa mga kapatiran natin na nagbabiyahe pa po? Ingatan po kayo ng Panginoon hanggang makarating kayo sa inyong paroroonan. At sa mga kapatiran naman po natin na nasa kanilang mga bahay, samahan niyo po kami hanggang mamaya, mga kapatid, and receive the blessings through the Word of God. Yan. Mag-opening prayer po muna tayo. Sister Lisa, bati ka muna. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. At sabi nga, gising is a blessing. At maraming salamat sa paggising mo muli sa amin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa malayang oras na ibinigay mo sa aming lahat. Sa magandang panahon, malamig, Panginoon. At Lord, sa umagang ito, gamitin mo po kaming lahat at sa mga nakikinig, Panginoon, ikaw po ang mangusap sa kanila. Maraming salamat, Lord, sa privilege to be of your service. Thank you, Lord, in Jesus' name, amen. Amen. So, mga kapatid, sa ating pong VOTD, tayo po ay nasa Matthew 5 pa po, ano? Tamang-tama yan, hanggang Sabado, matatapos po yan. So, naka-5 na ba tayo? Lima, no? Pang-anim. Naka-5 na po tayo, mga kapatid.
Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are Those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Tama ba ko? Yes. And yung kahapon, Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. mercy. Yan. Sa iba, receive mercy ang tawag. So sa umagang ito, sa gabi na, madilim eh. Sa umagang ito, mga kapatid, nandito po ang ating kapatid na si Sister Lisa para naman po sa ating pang-anim na beatitude. Pakinggan po natin. Amen. Ito po ay matatagpuan sa Matthew 5, verse 8. Brother Arnold. Blessed are the pure in hearts, for they shall see God. Blessed are the pure in hearts, for they shall see the Lord. For they shall see the Lord. For they shall see the glory and majesty. For they shall see the glory of the Lord. For they shall see the glory and majesty. Blessed is he who seeth the face of the Lord. Amen. Di ba Thank you, naman, Lord. napakataas na awitin sa Thank you, umagang Lord. umaga. Salamat po. Mas madali po kasing sa ulo at sa isip natin kapag inaawit po natin. Pero gusto ko rin pong banggitin sa Tagalog. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Meron lang po akong 3 keywords na gustong iponder. Sabi nga yung blessed, pure, tsaka yung heart. Yung blessed, ulitin ko kasi madalas naman na yung meaning. Sa akin po, ang nakuha ko, blessed, possessing the happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His grace regardless of their outward condition. Kapag blessed ka, favored by the Lord talaga. Ulitin mo nga sa nandahan-dahan. Ang ganda niya nakuha mo. Possessing the happiness produced by the experience of God's favor and especially conditioned by the revelation of His grace regardless of their outward condition. Kaya ang mga blessed na tao, favored by God. Yung pangalawa, yung pure. Yung pure dito, as an adjective ko kinuha yung meaning eh. Not mixed with anything else, clean and not harmful in any way, and free from sin. Kaya pala, ikaw pala, Steria, madalas ka gusto mo yung pure buko juice. Kasi walang halo, walang, kumbaga malinis talaga. At yung sa pure gold, di ba? Pure talaga. Pure yung gold. Gold. Tsaka yung honey, mas maganda, nahanap natin yung pure. Walang halong asukal. Walang halong asukal yan. At yung pangatlo pong salita na gusto ko ring iponder, yung heart. Sa Merriam Dictionary, as a noun po to, the central or most important part of something. Sa Bible Dictionary, it means to refer to the ruling center of the whole person. Ito yung the spring of all desires. Isa pa, the heart is the center not only of spiritual activity, but of all the operation of human life. Natanong ko nga, bakit kaya puso ang dapat malinis, no? Sabi nga, paano ba? How to have a pure heart? Kasi nakalagay sa Matthew 15:18, dapat pala talagang malinis. Kasi nakasad nga dito, ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Iyan na nagpaparumi sa tao. Kaya dapat pala maging pure yung ating puso. Paano ba magkaroon ng pure heart?
alam ko lahat dito sa atin, kilala tong, meron akong acronym yung TGP. Ito madalas to, dito ako pinabibili kasi ni Tita Ched. Ano to ano yun? Tagapagpagaling ng Pilipinas yata, parang gano'n ang meaning niya. Pero sa akin po, ang nakuha ko, para magkaroon ng malinis na puso, unang-una po yung letter T, total surrender to God. Sa Romans 12:1, nakalagay po, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This your true and proper worship. Kapag may malinis pala tayong puso, kailangan surrendered yung life natin. Paano ba yung magiging surrendered life? Yung a life that is pleasing to God. A life that is committed to God. And a life, yung ba yung purpose lang natin, yung having a single-minded devotion to God. Yan po yung letter T. Yung pangalawa naman po yung G. Yung G, guard our heart. Sa Proverbs 4:23, nakalagay po dito, above all else, guard your heart, for everything you do throws from it. Kasi very deceitful lang ating puso, nakalagay na yan sa Jeremiah 17:9-10. Kaya guard our heart. Yung letter P, purify our heart. Sa Psalm 51 verse 10, may kanta rin tayo dito sa Teria, di ba? Create in Psalm me 51, oo, a pure heart, O God. God. Tingnan ba natin? Ikaw na lang, Teria. Mataas. Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Saan makakaya mo yan? Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Thank you, Lord. Alam nyo, pero pwede palang matrain yung heart natin to be pure. Sabi nga, paano yun? By doing the works of God. Ito yung involve yung service natin kay Lord. At saka maging blessing tayo sa kapwa natin. At sabi nga, itong Matthew 5:8, ito yung goal ng Christian life natin. To have a pure heart. Ito yung susi. Susi na magkaroon ng malinis na puso. At meron pa akong isang awitin na pinaalala sa akin ng Panginoon. Ang kanta ng Panginoon to, ng mami to Maging panalangin natin to. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalan sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaan mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibig ng puso ko. Huwag mong hayaan mawalay sa'yo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Pwede ba may konting sharing lang? Kasi
nagkaroon po ng damdamin ako nung bago mag-lockdown kami. Yung po bang sinabi kasi ni Pastor Alex at si Ria sa amin, yung mga gustong umuwi daw, yung gustong umuwi, pwedeng umuwi kasi nga lockdown kami, yung may mga nakasakit. Pero sa puso ko, ayokong umalis. Sa isip ko, ang sinasabi na nga ng mga leaders na umuwi. Pero alam nyo, kailangan pala mag-reconcile yung puso at saka yung isip. Alam nyo po, hindi po sa tanan ng aking ayokong lumayo, ayokong umalis. Kasi sabi ko nga, matira matibay. Kung mamamatay, mamamatay. Parang ganun po, yun po yung naging damdamin ko. Kaya alam ko, pure din ang heart ng ating mga leader na, kasi kung sakasakaling gusto nilang umuwi, gusto nilang makasama yung mga, sa amin, hindi po. Sa akin, matira matibay. Kung mamamatay, mamamatay tayong nandito sa Panginoon. Thank you, Lord. Patay agad? Iyak lang ako kasi nung pinauuwi. Ayoko eh. Ayan. Thank you, Lord. No? Alam niyo po, yung pinag-aaralan natin ngayon, kaya pala, Sister Lisa, lagi tayong ine-encourage na i-search yung heart natin, ano? Kasi yung sinabi mo nga sa Jeremiah 17:9-10, alam niyo po, even Christians are unaware minsan dito sa deceitfulness ng puso natin. Nakaka-creep in na pala yung mga hindi tamang damdamin nang hindi natin nahalata. Kaya tayo ina-advise na we should always search our hearts at hingin kay Lord yung sa kinanta mo, na create in us a pure heart. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, yun nga, kaya nga nilagay doon the heart is so deceitful, ang sabi doon. Minsan hindi natin namamalayan, biglang, meron na pala akong hindi magandang damdamin. Di ba? Yung singer nga ni Sister Lisa, di ba? Parang, kung tutuusin, wala naman yon, di ba? Parang, yung mga gustong umuwi, kasi nga baka mamaya natatakot. Dahil may plus to lessen the spread of the virus dito sa loob, yung mga hindi pa nagkakasakit para hindi mahawa, in-advise nga natin na if you want to go home sa mga pamilya, kung tatanggapin kayo ng mga pamilya nyo, sabi nga namin, kung okay lang sa mga pupuntahan ninyo, kasi nalaman na nga nila. So, kung tutuusin, wala lang nga yun talaga. Pero sabi nga ni Sister Lisa, mabilis po talagang mag-creep in sa puso ng tao, yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa kanya. Kaya, thank you, Lord. Meron tayong reminder, no? Inawit mo yung Psalm 51, di ba? Ha? Yung TGP ni Sister Lisa. Total surrender, guard our heart, and purify our heart. Oo. Kaya yun, importante po yun, mga kapatid. Yun po, yung mga taong sinasabi ritong blessed are the pure in heart. Kasi po, wala naman po talagang magaling at mabait. Ang sabi po dito. Pero yung sinasabi ritong pure in heart, yung sinasabi niya, unadulterated, unspoiled by sin. Ang sinasabi po doon. And unspoiled and unadulterated by self. Dalawa po yun. By sin and by self. Kasi minsan yung nilalagay natin sa puso natin, galing din naman sa atin. So yun, free from that, yung sinasabi niyang unspoiled. Unspoiled. Kailangan po araw-araw, siguraduhin natin that our heart is unspoiled and unadulterated from sin and from ourselves. Punuin po natin yan ng kay Lord para ma-counter natin yung mga nilalagay ng yung puso natin na hindi maganda. Yan. Thank you, Lord, Sister Lisa, dito sa ating lesson. Glory to God. So, naka-anim na tayo, no? Dalawa na lang po. Ang natitira ay peacemaker at saka persecuted. Puro P pala yan tatlo, no? Pure in heart, peacemaker, tapos persecuted. Naku! Medyo pabigat ng pabigat, mga kapatid. Pero, andyan si Lord, kaya nakakayanan ng lahat. Okay, ngayon naman po, batiin naman natin ang ating mga may birthday. Sa araw na ito po, ang tuwang-tuwa at nagse-celebrate dahil ito po ay araw ng kanilang kapanganakan, ay ngayon pala ang birthday ni
ni Victor Escondo na nasa Ireland. Oo. Oo, happy birthday, Olav, si Victor na nasa Ireland, na anak ni Kuya Jim at ni Tita ko. Okay, at meron pang mga may birthday. Birthday today ni Brother Al Garcia. Brother Al, happy birthday sa'yo. Kay Brother Kirsten. Brother siya? Oo nga, apo nga ni Sister Carmen. Brother pero Kirsten ang pangalan niya. Are you sure about this, Sister Sally? Kasi ang Kirsten ay babaeng pangalan. Alam ko lang Kastner eh. Kastner na apelido ni Mommy Baby. Okay. Basta happy birthday kay Kirsten Raymundo na apo ni Sister Carmen Sebastian. Birthday din ngayon ni Brother Tantan Kalingo. Apo naman ni Sister Nora Kalingo. Alam mo, meron tayong mga hindi nabate na belated happy birthday kay Sister Feli Dismaya ng ating Pangasinan at kay JV Pilapil ng ating Kalo Outreach. Birthday din today ni Sister Chona Tenorio. Kalo din yun, oo. Kaya, happy birthday mga kapatid! Happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Ayan, glory to God. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your special day with your loved ones and of course, with the Lord. Para naman po sa ating memory verse, Sister Lisa, kantahin mo lang. Alam mo to? Ano ba yun? Ang ating memory verse for this week ay nasa Lamentations 3:22-23. The steadfast love of the Lord Parang alang never ceases, and His faithfulness will never end, never end. They are new every morning, new every morning. The steadfast love of the Lord never ceases. Ayan, lagi natin kinakanta yan, pero hindi natin alam kung saan makikita yan. Kaya ngayon, ang memory verse natin, alam nyo na. Pag sinabing Lamentations 3:22-23, ay, ito pala yun, the steadfast love. Sa Tagalog, dakilang pag-ibig ng Diyos. O tapos nung nakaraan, pag sinabi nating, the Lord God is a sun and a shield, alam mo agad, ay, Psalm 84:11 pala yun. Tapos pag narinig mo naman yung awitin na, I'm confident of this very thing. Alam mo, ay, saan pala yan? Philippians Saan nga? 1:6. Ayan, Philippians 1:6. O, mas madaling matandaan mga kapatid, ha? Di pa tayo nagre-review kasi wala tayong oras. Pero, kinabahan, maiiyak daw si Sister Lisa pag nag-review tayo ng ating memory verses of the week. So, ngayon naman po, ayan, nag-uumpisa na po kayong magpadala ng iyong mga video ng mga awitin natin sa new songs natin. Pero kulang pa po. Sa dami ng mga kumuha ng -1, ay wala pa pong nagbabalik. Isa pa lang ang nagbalik. Sabi naman nung isa na yon, ilang oras daw nilang tinake? Oo. Sabi nila,
Hindi pala madali, opo. Kaya yung mga recorded na songs namin dito, it takes hours, mga kapatid. Talaga naman pong ganon, lalo na kung limited yung time, di ba? Yung mga sharing din daw, paulit-ulit hanggang sa, napagod na lang daw sila kasi dahil sa limited time. Bigyan ko po kayo ng technique, mga kapatid. Mag-pray po kayo bago kayo mag-umpisa. Tapos sabihin niyo po, Lord, you take full control of me. At si Lord po ang magkocontrol sa inyo at sa time ninyo. Pati po lahat ng mga gustong ipasabi ni Lord, si Lord ang magkocontrol. Para kung ano yung gusto niyang marinig ng mga anak niya, yun ang lumabas. So, isa pong technique yun, mga kapatid. Ngayon po, pakinggan po natin ang ating new song of the week composed by Minister Jeff Borja. Jeff Borja. And arranged by Brother Arnold and Brother SJ. Ayan. Pakinggan po natin, mga kapatid. Pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. O Yahweh, tunay kang maaasahan. O salamat sa pag-ibig mo. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, salamat sa pag-ibig mo. Yahweh, Yahweh ang iyong pangalan. Yahweh, ikaw ang aking kalakasan. Yahweh, tunay kang maaasahan. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pag-ibig mo. Good morning, Jesus! And welcome to Throwback Thursday! Thank you, Lord. Ako po pala si Sister Jen Ako po pala si Sister Jess. and Sister Maripas. At kami po ang
Jejema Sisters. Thank you, Lord. Amen. Hindi po Jejemon. Thank you, Lord. Kung merong GMJ, meron po kaming JMJ. Thank you, Lord. Sister Maripas, baka meron po tayo gustong batiin. Amen. Binabati ko lahat. Kayong mga kapatid na nanonood sa oras na to. Salamat sa patuloy niyo pagtangkilik sa ating GMJ. Thank you, Lord. Binabati ko po lahat ng nanonood at yung mga, especially, lagi-lagi naman po taga Bulacan. Ingat po kayo dyan. God bless po. Yan, binabati ko rin po ang ating mga elders, ganun din kay Sister Veron, kay Sister Tin, at syempre sa ating lahat ng mga nanonood, maraming salamat po. Thank you, Lord. Amen. Bago po tayo magsimula, tayo po'y mananalangin muna na Sister Jesusa. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa araw na pinagkaloob niyo po sa amin. Una-una, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan, na isip na sagawa, at Panginoon, patawarin niyo po kami. Lord, kayo po ang manguna sa araw na ito. Nawa po ay ang pangalan ninyo ang mataas. Bigyan niyo rin po kami ng wisdom na nanggagaling sa inyo, at nawa po ang mga sasabihin po namin ay maunawaan din po ng mga nakikinig at maisaisip din po. Lord, kayo po ang manguna. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Ang ating pong tatalakayin ay ang Book of Joshua po. So, mauuna na po ako. Ang Book of Joshua po, mga kapatid, ay ang pagpasok ng mga Israelites sa Canaan or ang Promised Land. Alam niyo po, sa Genesis 12 verse 7, ang sabi ng Panginoon, "The Lord appeared to Abram and said to him, 'This is the country that I'm going to give to your descendants.' Then Abram built an altar there to the Lord who had appeared to him." So, sa panahon pa lang po ni Abraham, ay ibinigay na po ng Panginoon ang pangakong ito na ang land of Canaan ay ipagkakaloob sa mga lahi niya, the Israelites. So, ang makikita po natin dito, kung sa buhay po natin ngayon, sa Genesis 3:29, sabi din po doon, if you belong to Christ, you are the descendants of Abraham and will receive what God promised. So nakakatuwa po, dahil tayo po na kay Kristo ay tagapagmana ng lahat ng pangako ng Diyos dahil sa ating Panginoong Hesukristo, di ba? Napakaganda ng pangakong ito. So lahat ng pangako ng Panginoon ay sa ating din pong kay Kristo. At nakakatuwa dahil si Lord po, hindi siya kagaya ng tao. Sa Numbers 23, verse 19, God is not like man who lie. He is not a human being who changes his mind. Whatever he promises, he does. And he speaks, and it is done. So napabuti ng Panginoon, lahat po talaga ng kanyang pangako, may kasiguraduhan na ito'y matutupad. Kaya napakahalaga na alam natin ang kanyang mga pangako. Kagaya ng mga Israelites ni Joshua, alam nila na ang promised land ay ipagkakaloob sa kanila. Kaya sila ay pumasok dito. Ngayon, alamin po muna natin kung sino po ba si Joshua. Si Joshua po, ang Hebrew word ng Joshua ay Yeshua, meaning Yahweh saves. He is Moses' assistant. Nung mamatay po si Moses, pero hindi po nakapasok si Moses sa Promised Land. Si Joshua po at ang mga Israelites ang nakapasok dito. Tumawid po sila sa Ilog Jordan at pinoses nila, kinonquer nila ang Promised Land or the Canaan, land of Canaan. So, one of the Bible's greatest military leader. So, alam niyo, napakagaling nga po talaga. Pag binabasa ko nga po itong Joshua, talaga ako'y naa-amaze kung paano umobey si Joshua kay Lord. Pag sinabi ni Lord, sinusunod niya. Kaya naman ang tagumpay ay grabe, matindi. Lahat po ay talagang naibigay sa kanila ni Lord ang land of Canaan. Sabi nga, ito po ang sikreto niya, Joshua 1:8. Be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night. Make sure that you obey everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Yun pala ang sikreto ni Joshua. Hindi siya sinabihan ni Lord na, mag-prepare ka ng mga panglaban natin, panglaban nyo. Hindi, yung mga mahahabang sword. Hindi yun ang pinaprepare sa kanya. Hindi yun ang pinagagawa sa kanya. Kundi study the Word of God day and night.
meditate on it. Pagka sabi ko, paano mananalo? Pero totoo po, ang ating, kahit na anong battle in life, kaya nating panalunin. Kaya nating manalo. Dahil nasa sa atin ang salita ng Diyos. Yan din po ang sikreto ni Joshua. At ang sabi sa verse 9, remember that I have commanded you to be determined and confident. Don't be afraid or discouraged, for I, the Lord your God, am with you wherever you go. So ang Panginoon, sinamahan siya dahil nga ang puso niya ay nandun lagi sa pagsunod sa Panginoon. Obeying, studying the Word of God, meditating on the Word of God, obeying His Word, and then talaga ang success. Sinamahan siya ng Panginoon, ang success ng mga battles na pinuntahan nila ay grabe po, sobra-sobra. And then po, sa atin man, dumaan man tayo sa mga pagsubok, mga battles in life, kayang-kaya basta't ang salita ng Diyos ang ating nasa puso at isipan. Sabi po sa Matthew 7:24-25, so then anyone who hears these words of mine and obeys them is like a wise man who built his house on a rock. The rain poured down, the rivers overflowed, the wind blew hard against the house, but it did not fall because it was built on a rock. Pagka tayo pala ay nasa salita ng Diyos, nagme-meditate ng kanyang salita, sumusunod sa kanyang salita, ay matutulad tayo hindi sa bahay na bato. Kahit na anong mangyari, anong pagsubok na dumating, anong battle na dumating, nakatayo pa rin. Kaya kami nagpapasalamat sa Panginoon. Dumaan man kami ng matinding pagsubok, battle sa aming buhay. Itong COVID-19 na pumasok sa center, pero hindi nagwagi ang demonyo. Hindi nagwagi ang kalooban ng Diyos, ang nagwagi dahil ang salita ng Diyos na natili sa puso ng tao, naririto. Kaya hanggang ngayon, nakikita nyo kami, glory to God, nakatayo sa inyong harapan. Amen. Kaya patuloy po tayo makikinig ng GMJ, ng ating Bible study, ng ating fellowship, dahil hindi po ito para lamang sa amin, kundi para sa lahat ng nakikinig ng kanyang salita. Tayo pong lahat, mga kapatid, makikinabang kapag tayo lagi nakikinig ng kanyang salita, nag-aaral ng kanyang salita, nagme-meditate ng kanyang salita, at higit sa lahat, sumusunod sa kanyang salita. Kaya, eto na po sa pangatlo, papasok na sila sa Jordan. Ang Jordan po represents death, kamatayan. Sa atin ngayon, mga kapatid, kamatayan saan? Kamatayan sa ating mga kasalanan. Tungo sa totoong buhay, buhay kay Kristo. It is also a transition. Transition from a life of bondage to a free man. To an old person or old life to a new life. 2 Corinthians 5:17. When anyone is joined to Christ, he is a new being. The old is gone and the new has come. Kaya tayo ngayon na kay Kristo, may bago tayong buhay. It is also a transition from Egypt. Not enough. Going to wilderness, just enough. And then Canaan, the abundant life that God has prepared for all His children. Alam niyo po, kaya pag naririnig ko po, ako, mama, na pinanganak na akong mahirap, buhay ko mahirap, mamamatay na rin po ako mahirap. No way, hindi po ako papayag dyan. At huwag po kayong pumayag. Dahil ang plano ng Diyos, hindi lamang better, but best for His children. Abundant life. John 10:10, He came that we may have life, life in all its fullness. Kaya, huwag tayong papayag, mga kapatid. Huwag tayong papayag na, ito na lang ako. Hindi. Doon tayo sa plano ng Lord. Ganap at kasiyasiya. Amen. Amen. So, dako po tayo ngayon. Pahinga po muna ako. Dahil rat-rat na po. Pahinga po muna ako. Dako po ngayon tayo dahil nandun na po, tumawid na sa Jordan. Ito na po ang labanan. Pakinggan natin si Sister Jen dun sa napag-aralan niya naman po sa battle. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Ibang klase po ang energy ni Sister Maripas ngayong umaga. Talaga naman po. Thank you, Lord. Yan, ito pong ginagawa natin ay yung Throwback Thursday. Binabalikan po natin yung mga history sa Bible na nangyari. Ngayon, dito na po tayo, mga kapatid. Diba, yung last week po, yun po ay yung sa chapter 6 na binasa po nila na The Fall of Jericho. Ito po yung God's faithfulness na makikita natin dito. Pero dito po sa chapter 7, mga kapatid, ito po ang Israel's failure
So from battle ng Jericho mga kapatid, doon po pa lang sa chapter 6, sinabi na po ni Lord na kunin po lahat ng riches o ng kayamanan doon at ilalagay po sa treasury nila ng Panginoon. Ngayon, ito pong Jericho na ito po yung first victory nila. Ang ibig po sabihin nito ay una pong fruit of the land. First fruit of the land. Ngayon, habang nasa Jericho po sila mga kapatid, si Joshua po nagpadala ng 2 espiya papunta sa Ai. Ang spelling po niyan ay AI. Ngayon, nung nagpadala na po si Joshua ng spy, pagbalik po sa kanya. Ang sabi ng 2 espiya, maliit lang po yung lugar ng Ai. Kayang-kaya na po kahit mga 3,000 na sundalo lang po ang ipadala natin, kahit hindi ganun karami kasi maliit lang siya. Nakita po natin yung confidence nila kasi ang Jericho po ay great and big city na hindi basta-basta matatalo. Ang Ai po ay small city lang po siya. Ngayon, para lang po mas maintindihan natin, sino po ang greatest boxer dito ngayon sa Pilipinas? Manny Pacquiao. Ngayon, kung kunyari po, ako po ay lalaban ng suntukan kay Manny Pacquiao at pinapanalo po ako ni Lord kay Manny Pacquiao na greatest boxer, ano na lang po yung confidence ko na kahit sino makipagsuntukan sa akin, kayang-kaya ko. Naging ganun po yung confidence ng mga Israelites. Kaya po noon, mga kapatid, sige po, nagpadala po si Joshua ng 3,000 sundalo doon. Kaya lang, ano pong nangyari? Natalo po sila. May namatay po na 36 na sundalo at umatras po sila sa labanan. Ngayon, ang pakiramdam po ni Joshua, napahiya sila. Grabe, sobra pong lungkot niya. Kaya alam nyo, pagka tayo po ba nakaka-receive ng bad news na biglaan na sobrang kahihiyan, ano po bang una nating ginagawa? Si Joshua po, ang una niyang ginawa, nakipag-usap po siya kay Lord. Ang ginawa po niya, na siya po yung nagpatira pa, pinunit niya ang kanyang damit at naglagay ng abo sa kanyang ulo. Ibig po sabihin nito ay humility. Nagpakumbaba po siya before God. Kaya lang, sa prayer po niya, kung mapapansin natin, para pong sa pangyayari, isinisi niya ang Diyos. Kasi sabi niya, Panginoon, pinatawid mo nga kami sa ilog Jordan Tapos papapatay mo lang rin pala kami dito sa mga Amoreyo. So minsan, mga kapatid, pagka po nagkaroon tayo ng mga karanasan na ganon, naghahanap po ba tayo ng mga masisisi natin? Tandaan po natin mga kapatid na hindi ka papupuntahin ni Lord doon para ipahamak. Si Lord kasi covenant-keeping God po siya. Hindi po siya ang sumira sa usapan. Sa chapter 6 pa lang sinabi niya pagka yung mga hindi sumunod, anong kaparusahan? Diba? Kapahamakan. Kaya dito mga kapatid, after po na nagdasal si Joshua, si Lord din po ang nag-reveal ng kasalanan. Isa sa mga Israelites. Kaya sabi ni Lord, diba, kinabukasan, mga lahi-lahi po, pinalabas kung sino ang may kasalanan at lumabas nga na mula sa lahi ni Judah. At lumabas nga po doon ang Achan sin. So anong ginawa ni Achan? Nagtago po siya ng silver, ng gold, ng robe na para sa laan, para sa Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, yung naging kasalanan niya dito, greediness, covet, dishonesty, and deception. Thank you, Lord. Alam ko naman po mga kapatid na alam na natin itong kasalanan na ito, kaya lang more on me, myself, and I ang nangyari dito. Kaya ano po ba ang nagiging resulta ng kasalanan? Unang-una, ipapahiya ka. Sisirain ka. Matatakot ka. Alam nyo, minsan nga po mga kapatid, kasi ako rin po noon, kaya alam ko po itong sinasabi ko, kasi ang kasalanan, aalipinin ka po niyan kung mababasa po natin sa Romans 7, verse 23. Kasi nung ako po'y dalaga rin po, sa totoo lang po, ako rin po ay isang pasaway sa magulang ko. Masyado ko pong na-enjoy ang pleasure ng buhay. Masyado ko pong in-enjoy. Pero alam nyo, salamat na lang sa salita ng Diyos at muling nalumbalik sa Panginoon. Kaya alam nyo mga kapatid, kagaya nung kay Achan na kasalanan, tandaan po natin, God is omniscient God. Wala pong maitatago sa ating Panginoon. Kaya ano po nangyari kay Achan? Pati sa kanyang mga pamilya at lahat, pati mga connected kay Achan, pinatay, sinunog, kumbaga stone to death rin po mga kapatid. Si Lord po, seryoso po,
sa pagdidil ng kasalanan sa atin. Makikita po natin dito sa Joshua kung paano pong hinusgahan ng Panginoon ang kasalanan. Naalala niyo po yung lesson ni Sister Ria na 7 things that God hates. Ang kabuuan po nun ay ang kasalanan. Kasi po mga kapatid, si Lord po ay holy. Gusto po niya, makasama niya po tayong lahat sa kanyang kaharian. Kaya lang meron pong isang bagay na hindi pwede. Meron pa lang isang bagay na hindi pwede. Yun ay ang kasalanan. Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Naalala niyo po yung lesson ni Pastor Ray, mga kapatid? Sabi po niya ng unang pagpunta ni Lord dito, Savior po siya. Pero ngayon, second coming niya, pagbalik niya, sasabihin ni Lord, oy, promoted na ako, judge na ako ngayon. Ibig sabihin mga kapatid, bawat ginagawa po natin, sinasabi natin, huhusgahan ng Panginoon. Hindi po ako sa nananakot mga kapatid ha, pero sinasabi ko po sa inyo to kasi ito po talaga ang nakalagay sa Biblia. Kaya naalala ko po noon mga kapatid, nung kay Brother Jerry, sinasabi po niya sa amin, siya kasi Sister Tess Beloria, lagi po niyang biro sa amin. Oh, tanggapin niyo si Lord sa buhay niyo. Noon po, parang binabaliwala ko lang po yung biro-biro lang. Pero ngayon, nabasa ko mabuti ang Biblia, hindi po pala biro-biro. Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos kasi yan ang magko-conquer sa sin. Kaya alam niyo mga kapatid, after ma-deal ng kasalanan, ano po nangyari? Nagkaroon ng victory. Thank you, Lord. Pinapanalo ng Diyos ang Israelites sa Ai. Kasi alam niyo mga kapatid, nakikita natin dito yung grace ni Lord, na kahit na bagamat nagkaroon ng kasalanan, tandaan po natin, ang kasalanan, meron pong consequence yan. Lagi po, i-deal po ni Lord kasi hindi po pwede ang kasalanan sa totoo lang sa Panginoon kasi nga po, siya ay holy. Ngayon, after this, yung pagkapanalo, ito po ang divine purpose ng Panginoon sa atin. Tuto pa rin po ng Panginoon ang kanyang mga pangako. Hindi ito babalik sa kanya nang hindi natutupad. Kaya ngayon sa kalagayan natin, sa mga battles natin sa buhay, ano po ba ang word of God natin? Napakahalaga po niyan kasi ang Panginoon dito, tinupad niya yung pangako niya sa Israel. At ang Israel, yan ay chosen people at chosen race, mga kapatid. At yun nga po, ipinagkaloob sa kanila ang lupang pangako na yun. Talagang makikita natin mga kapatid na obedience brings prosperity at ang disobedience brings disaster. Talagang kapahamakan po. Kaya ngayon mga kapatid, itong laban ni Joshua, by faith po ito. Kasi sabi nga ni Sister Maripas, di ba? Hindi naman po siya nakipaglaban na nag-ready ng mga armas ng kung ano-ano, kundi kung ano yung sinabi ni Lord sa atin. Ngayon, sa battle po ng buhay natin, ngayong pandemic, ano po ang pinangahawakan natin na salita ng Diyos? Kasi sabi sa Isaiah 55 verse 11, hindi babalik ang aking salita nang hindi nagaganap ang nilalayon ko sa iyo. Kaya mahalaga po ang verse na pinangahawakan natin kasi si Joshua ganun din po ang ginawa niya. Pinanghawakan niya ang salita ng Diyos. Kasi hindi naman po niya alam kung anong mangyayari. Pero ang hawak lang niya ay ang salita ng Diyos. Lumalabas dito ang faith. So ano ba ang faith? Di ba sabi sa Hebrews 11:1? Faith is to be sure of the things we hope for and certain of the things that we cannot see. So ano kahalagahan ng faith, mga kapatid? Ang sabi dito sa Isaiah 7 verse 9, if your faith is not enduring, you will not endure. Grabe naman pala sa halaga ng pananampalataya, hindi mo kakayanin, sabi sa Tagalog. Ikaw ay mabubuwal kung hindi magiging matatag ang pananalig mo sa Diyos. So dito sa battle ng life natin, napakahalaga po ng pananampalataya. At diyan lang tayo kumakapit. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Sabi sa Romans 10 verse 17. So then, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Hindi by the Netflix. Kasi minsan, mas lumalamang po. So kung gusto natin mag-grow ang ating pananampalataya, makinig tayo sa salita ng Diyos. Manood po tayo ng Good Morning, Jesus. So paano tayo magtatagumpay sa ating laban ng buhay? Hindi nyo na po kailangan bumili ng napakadaming libro na how to be successful in life. Kasi sinabi na po dito sa Joshua 1:8-9, ano sabi?
pagbulay, bulayan nyo, umaga at gabi ang salita ng Diyos para maisakatuparan nyo, maigawa nyo at magkakaroon kayo ng prosperous and successful life. At panghuli sa verse 9, sabi niya, did I not command you? You have to be strong and courageous. So, naalala ko yung kanta ni Brother Jeff na bago, di ba? Yan, aawitin po namin mga kapatid. Thank you, Lord. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako mangangamba pagkat kasama kita. Anumang pagsubok, anumang suliranin, di ako matatakot pagkat nariyan ka sa piling ko. Thank you, Lord. Pagkakasama po natin ng Panginoon, mga kapatid, yung pananampalataya natin ay lagi nating mag-grow pa po tayo lalo sa pananampalataya kasi itong battle po natin ay mapagtatagumpayan lang po natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Diyos. Kasi kung wala po ang Diyos, wala rin po tayo. Thank you, Lord. Amen. Praise God. Alam niyo po, habang binabasa ko po yung Joshua, na may naiiwang katanungan sa isip ko. Kasi po, pinapapatay ni Lord. Sabi niya dito sa Joshua 6:21, with their swords, they killed everyone in the city, men and women, young and old. They also killed the cattle, sheep, and donkeys. So, sabi ko, ba't kaya ganun? Bakit kaya si Lord pinapapatay lahat, pati bata, pati babae? Parang nasa isip ko, wala naman silang muwang. Pero alam niyo po, may judgment po kasi. Yung sinabi ni Sister Jen, totoo, God is loving, God is forgiving, pero God is also just. Just siya, makatwiran siya. Sa takdang panahon, talagang tutupukin ng mga hindi gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Alam niyo po ito, mga Canaanites, they were judged because of their terrible sins dahil sa kanilang mga kasalanan. At inaral ko nga po, ano po ba mga naging kasalanan nila? Sa Deuteronomy 20:18, yung pag-idolatry po, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Deuteronomy 12:31, yung pagsasacrifice nila ng sarili nilang anak. At saka Deuteronomy 18:9-11, ang pagpapractice nila ng magic. So lahat po ito detestable kay Lord. Hindi kaiga-igaya, Tatagalog nun? Hindi kaiga-igaya sa mata ng Diyos. Kaya kung may nakikita tayo na patuloy na gumagawa ng mali, hindi sumusunod sa Panginoon, may judgment po talaga. Wait and see lang, pero talagang darating ang judgment na iyon. Ngayon po tawagin naman natin si Sister Jesusa sa susunod na mga chapters. Ayan. Kaya na po all out sila eh. Kasi ang sa akin po is, kung may victory, may rest. At kung may promised land, may promised rest. Di ba po? Sabi nga po dito, di ba, Joshua took the whole land and the land rested from war. Yun yung battle. Ano po ba yung sinasabing rest dito? Una-una, dapat malaman natin kung bakit sila binigyan ng rest. Di ba, sabi nga, pangako. Yun yung nasa sa Joshua 22:4, kung saan pinauwi sila Gad at saka si Ruben, kung saan sinabi, tinupad na ng Panginoon ang pangako niyang kapahingahan, kaya maaari na kayong umuwi. Parang pinapakita dito na may rest talaga after battle. Tapos din po, ang rest po pala is, sa Greek word ay anapausis, na ang ibig sabihin na cessation or ceasing or refreshment. Ayan po. Kaya naman po nakabuo ako ng acronyms dito sa rest para mas maintindihan po natin kung ano po ba talagang tong rest. Di ba po masarap mag-rest talaga kung talagang nakakaramdam ka ng kapaguran. Una ko po is R, restoration. Tandaan po natin, pag tayo ay natapos sa victory, di ka naman iiwanan ng battle na okay ka, maayos ka. Makikita mo dyan na parang magulo,
walang kaayusan. Kaya kailangan restoration, ang pagbangon. Kailangan bumangon tayo kasi may mga sirang mga ano. At pangalawa pa, permanent place na nila yon. Kailangan gumawa na sila ng bahay nila doon, ang mga Israelites. Mga pagod na rin sila. So, re-energize, binalik ang kanilang kalakasan dito sa restoration na to. Napakahalaga nito kasi kung wala ito, baka sabihin na natin ang gulo ng mundo kung wala talagang rest. Pangalawa po, pinapakita dito makeover din po. Pinapaganda yung lugar kasi di ba po nangyari is pumangit dahil nga po sa kaguluhan, sa battle. So nagkaroon ng pag-aayos, beautification. Tapos po sa E, pinapakita po dito ang education. E, education. We learn from our battles. Alam na po natin kung ano yung mga hindi magagandang bagay na naiano sa atin ng labanan. Kung di tayo marunong, ibig sabihin nagkakaroon tayo ng improvement. Ayan. God educate us or teach us to become more prepared. Di ba nga po, if ever na makapace tayo ng ibang mga battle. Sabi nga, we never spare trials. Di ba pinakita po dito na ang rest na to is hindi lang yung uupo ka, rest ka na nun. Pero dito, talagang kailangan bumangon ka, matuto ka. Tapos po, yung isang ipa po, enjoyment. You have the time to appreciate beauty and God blessings. Makikita mo dito, di ba, sabi yung Israelites, yung Canaan daw is puno ng milk, honey. Ibig sabihin, na-enjoy na nila po yun yung lugar na yun. Na-enjoy na nila. Ibig sabihin, natuwa sila, nagkaroon sila ng kaligayahan after nung battle. Siyempre, tayo din po, pagkatapos ng battle, gumagawa tayo ng paraan para ma-refresh ang ating kaisipan. Para sa mga susunod na laban, ay alam na natin kung anong gagawin, saka palagay ang ating isipan. Kasi alam natin na kung sakali mang may sumunod, okay na tayong pakaramdam natin at kaya na nating lumaban ulit. Di ba po? Nagkakaroon tayo ng new perception sa buhay. Ayan. Tapos po, service. Ito po yung service, di ba po kanina, service? Serve to God. Nagkakaroon tayo ng mas maalab na damdamin sa Panginoon, ugnayan po. Nagkakaroon tayo ng prayer time. Katulad po ngayon sa Good Morning Jesus, nagkakaroon tayo ng maraming time. Nakarest po tayo dahil sa pandemya. Nagkakaroon tayo ng maraming time para makinig ng salita ng Panginoon. At makipag-communicate po sa Kanya. Tapos po, nagkakaroon din tayo to serve others. Nakakaroon tayo ng pagkakataon na tumulong sa iba. Di ba po? Ang laki nung pagkakataon na meron ka ring time para bigyan din ng time yung ibang tao na nanghihina din. Di ba po? Tulungan, unity. Tapos po, ito naman pong, yung T, nasa T na po tayo. Trust in the Lord completely. Ayan. Di ba nga po, mga Israelites, binigyan sila ng Panginoon ng rest. Alam po nila na hindi sila pababayaan ng Panginoon at wala na pong darating na mga kaguluhan kasi nga po pinangako sa kanila. Pangalawa, God is in full control. At nagtitiwala po sila sa Panginoon na hindi sila pababayaan at lagi po nilang kasama ang Diyos. Kaya takot din po yung mga ibang mga lugar doon na labanan sila dahil kasama nila ang Panginoon. Pangalawa, may trust pa pong sinasabi dito, ito yung God's rest. Sabi po sa Hebrew 4:9, di ba po si Lord nagpahinga din po after ng kanyang creation. May sinabi po siya dito, makakapasok daw po yung mga tao na sa kapahingahan na yon kung sila ay mananampalataya sa Panginoon. Meron din pong, para makapasok po tayo doon, meron din pong invitation. Nandyan po yung Matthew 11, verse 28. Come to me, all of you who are tired, and I will give you rest. Diba po? Doon po yung mga pumapasok yung mga taong nananalig at nananampalataya sa Panginoon, kung saan binibigay po ni Lord yung rest na kailangan nila kahit nasa gitna po sila ng battle. Hindi lang po yung tapos na, ito nasa gitna, middle, binibigay ng Panginoon doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Exclusive po yun para sa kanila.
Ayan. Another tip pa po, eto hindi po dapat mawala ito, thankful. Kung hindi po tayo magiging thankful kay Lord, wala rin naman pong mangyayari sa rest natin. Dapat lagi tayo nagpupurit magpapasalamat, ibalik natin ang papurit pasalamat sa Panginoon dahil sa Kanya lang po ito nanggagaling. Pangalawa po, in everything give thanks, to this is the will of God in Christ Jesus for you. Be thankful. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon. And praise God. So, ang rest natin, mga kapatid, ay sa ating Panginoon natin matatagpuan. So, Matthew 11:28, ngayon ba napapahinga na ba tayo kahit may pandemic? Ibig sabihin, mapayapa ba tayo? Kapag meron tayong salita ng Diyos, pinamumuhay natin ito, magiging mapayapa po ang ating buhay. Puno ng kapahingahan sa kabila ng mga nangyayari sa mundo. Ngayon, ano naman po yung sa last verse po, matatagpuan natin, alam natin may sinabi po si Joshua sa last chapter, sa Joshua 24 verse 15, si Sister Jesusa. Huli. Ayan po. Unang-una po sa part po na yon, nakarest na nga po sila ng mahabang panahon at matanda na itong si Joshua. Nagpatawag po siya, petawag niya yung buong Israelites at nagkaroon po siya ng farewell address. Dito po, sinabi niya nirenew niya yung covenant ng Israel sa Panginoon. At para malaman, maano po niya yung pananalig ng mga tao doon, at alam din po kasi niya na sa Israel po, at sa Canaan po pala, is may mga ano pa po doon, may mga influence pa po ng mga idolatry o mga Diyos-Diyosan. Ngayon po, pinamili po sila ni Joshua. Sabi po dito, to serve God or to serve false God. Yan po. O idolatry. Yan po. Pinapili po sila. Kasi po, pwedeng makontaminate po sila kasi may mga Canaanites pa pong natira po doon at may mga Diyos-Diyusan nga po. Pero itong answered po ni Joshua, talaga naman pong ubod sa ganda. Ito po yung answered niya dito. As for me and my house, we will serve the Lord. Ayan po. Di ba po, pinapakita po dito kung bakit sinabi po ni Joshua yon. Una, kilala niya ang Panginoon. Kilala niya, hindi lang po ang Panginoon, kilala niya ang tunay na Panginoon. Kasi ang dami niyang encounter sa Panginoon kung tutuusin at nakakausap din niya ang Panginoon. Pangalawa, alam din niya na ang Lord ay just, loving, at rin po, malibugho, jealous God. Kaya kung gagawa sila ng hindi maganda, susunod sa ibang baka may kaparusahan po, may punishment po talaga. Pangalawa po, he set himself as an example to his fellow Israelites to serve the Lord exclusively. Bilang isang leader, dapat po nauuna ka sa mga gantong desisyon. Ikaw agad ang pinakauna magdedesisyon na ako at ang pamilya ko ay magsiserve sa Panginoon. Yan. Sabi nga, no alternative. We must choose God. Yan po. At dito po pinakita, in-encourage niya po yung mga fellow Israelites niya na gawin din po yun to make the right choices today. And choosing the Lord should not be postponed. Araw-araw po yan sa buhay natin. Minsan nga po, di ba, Good Morning Jesus ba o Netflix? Ayan po, di ba? Minsan, mag-Netflix muna ako bago mag-Good Morning Jesus. Pwede namang ulitin yan, di ba po? Pero mali po pala yun. Dapat dun palang choose mo na si Lord. Si Lord muna bago ang iba. Ayan po. Di ba po sa kanyang statement na as for me, ito po yung nakita ko po. Ito po yung makikita po natin. As for me and my house. This shows that Joshua bilang isang priest ng kanyang family take charge with responsibility na ang buong sambahayan ay maglingkod sa Diyos. Ayan. At i-share ko lang po konti. Di ba po ang nanay ko, siya po yung unang tinawag ng Panginoon. Ayan, tinawag siya ng Panginoon. So, nagdesisyon po agad siya na ako ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya nga po, nandito po ako sa inyo pong harapan, kasama po at naglilingkod din po sa Panginoon. Di ba po? She made the right decision.
Tapos po, dito po ay, sabi pa nga po sa Gawa 16:31 na pinaniwalaan din po ng nanay ko, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Di ba po may salvation po sa pagsunod sa Panginoon at sa pag-serve niya. At hindi lang po ikaw, buong pamilya niyo po. We will serve the Lord. Yan. Ito po ay declaration that we must serve the God at may iisang Diyos sa buhay natin. Because God is worthy to worship. Ayan. And we must reject false God. Alam naman po natin, tandaan din po natin yung mga false God para malaman po natin, yan yung mga inuuna mo bago ang Panginoon. Di ba? Kanina po sinabi ko sa sa Netflix po ba o GMJ. Tapos po, ito naman po yung pinakatandaan po natin sa pagsiserve sa Panginoon. At para makapaglingkod tayo sa Panginoon, we must put death sa lahat ng masasamang ginagawa natin. Iyan po, para talaga pong makasunod tayo sa Panginoon. Yun po yung gagawin natin. Amen po. Praise God, hallelujah. So, ito po yung book ng Joshua. Kung i-summarize po natin, yung pagpasok ni Joshua sa Jordan River signifies death and also a transition to a the best life. Not only better, but the best life. And then, nung mga battles po na sinagupa nila ay parang battles in life din po natin. Nahaharapin natin, pero ang katagumpayan ay Joshua 1, chapter 1, verse 8 and 9. And that is to meditate on His word, study it, and obey it. And then, pagkatapos noon, nagkaroon po sila ng rest, kapahingahan. Dahil natapos na rin po yung gera. Kumbaga, pahinga naman. So, sa panahon ng gera, meron din naman pong pahinga. Kaya, ang iba po, sabi nga sa Matthew 11, verse 28, "Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads." Kaya lapit tayo kay Lord, nung nabibigatan tayo at papahingahin niya tayo. May bigat ka ba ngayon, kapatid? Lapit lang sa Panginoon. At last po, sabi nga po doon ni Joshua sa chapter 24, Joshua 24, verse 15, sabi niya doon, "If you are not willing to serve Him, decide today whom you will serve, the gods your ancestors worship in Mesopotamia or the gods of the Amorites, in whose land you are now living. As for me and my family, we will serve the Lord." God will never force us to do something. Yan ang napakagandang ginawa sa ating mga tao. We are so unique because we have a free will to decide to serve God or not to serve Him. So, sabi nga ni Joshua, now the Lord is looking for men and women whose will is completely yielded to God's will. So tayo ba yung mga kapatid na kumbaga yes Lord, nang yes Lord lang to the Lord? Amen. By the grace of God, maka-yes Lord tayo. Kasi sobra po yung katagumpayan ni Joshua dito at ng mga Israelites dahil sa pagsunod nila sa Panginoon. This time, this is a challenge for all of us to serve God, to serve only Him. Malaking challenge to dahil nandito pa tayo sa mundo at marami po tayong makikita ng mga bagay-bagay dito. Pero we have to choose ngayon pa lang. Matulad ba tayo kay Joshua? Kasi ito yung mga hinahanap ni Lord willing, yung will completely surrendered to God. So, obey His word and experience true success in battles, prosperity in life, like the Israelites sa book of Joshua. Thank you, Lord. And we have a last song. Second, taas lower. Letter B. Okay. Take the dignity you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them
to reliable people who will be able to teach others also. Take a teach if you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. 2 Timothy 2:2, hallelujah. 2 Timothy 2:2, praise the Lord. 2 Timothy 2:2, you and me, let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Let's pray po. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat po sa oras na ito pinagkaloob mo sa amin at sa mga mensahe mo po, Lord, na pinabot mo sa bawat isa, lalo na po sa aming mga viewers, Panginoon. Alam namin, Lord, na nangusap po kayo at iniiwan po namin, Lord, sa mga anak mo ang pagpapala mula sa inyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa lahat, sa gabay nyo, sa iyong mga salita, sa kalakasang pinagkakaloob nyo, sa tagumpay, Lord, sa bawat battles na hinaharap namin. Patuloy nyo po kami samahan sa araw-araw, lalo na po sa araw na ito. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless us all po, mga kapatid. Thank God you, bless Lord. po.